Sa ating pong StreamYard ngayon si former COA Commissioner Ma'am Heidi Mendoza. Ma'am, magandang umaga po and thank you ma'am sa inyo pong panahon. Ay, magandang umaga, Manong Ted. At saka DJ Chacha. Salamat sa mga usapang ganito. Maraming salamat. Magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig at mga tagasunod sa inyong magandang programa. Salamat muli. Sige po. So, ma'am, pwede ho ba namin malaman po kapag ho ba merong sinasabing notice of disallowance, ano pong ibig sabihin nito? Okay, ang notice of disallowance po ay parang aksyon ng auditor. Di ho ba yung auditor po ang nag-audit na po? In the name of parang bahagi po sa proseso ng tinatawag nating due process, yung mga settlement of accounts. So sa disallowance, sinasabi ng auditor na base dun sa aking pag-audit, parang nakita ko na ang iyong expenses o ang iyong mga ginastos ay posibleng illegal, irregular, improper disbursement. Pwede ito na partial or pwede na full. So kung sinabi ho na ganun, may action ho na kailangan sundin at may proseso rin naman po ang Commission on Audit. Tama po yun. Due to due process, hindi po pa po final yan, may appeal process po. Okay. So, kapag po sinabing disallowance, ano po itong mga sinasabi po ninyo, ma'am, pati ho kahapon din doon sa hearing ng taga-COA, na ano po ang mga maari pong dahilan kung bakit, ma'am, may disallowance po? Okay. Una po muna, ay hambing po muna natin siya sa ano. Posible ho kasi na ang disallowance ay sabihin natin na irregular. Halimbawa, irregular, hindi siya naaayon sa regularity ng transaksyon. Ano yung regularity ng transaction? Dapat ho may valid purpose. Ibig sabihin, public purpose siya, may pumirma. At pinakamadaling pag-usapan po yung kompleto ang ating supporting documents. Pero mabanggit ko lang, Manong Ted, ang ahensya, binibigyan yan ng pagkakataong kumpletuhin. Ibig sabihin, hindi naman natin pwede sabihin, documents lang pala, pwede namang maghanap o pwedeng isubmit, baka nakalimutan lang. Ito yung tinatawag natin, sa una po muna, yung notice of suspension. Pag notice of suspension, parang sinasabi natin, parang walang supporting documents ang iyong mga paggastos. Ay ikaw ay magpakita ng katunayan, mag-submit ka ng mga papeles na nagpapatunay na ito nga ang nangyari at ito dito mo ginamit. Now, after a certain number of days, magmamature po siya into a notice of disallowance. Yun po, dishonest notice of disallowance na po. So, pwede nga hong illegal, ibig sabihin ho, contrary to law, pwede rin pong improper at pwede rin pong sinatawag nating unconscionable. Ang punto ng illegal dito siguro, ang tinitingnan ko ay yung hindi siya naaayon sa batas, di ba? Parang ganon. Or yung tinatawag naman natin na improper or hindi siya ayon doon sa tamang proseso. Now, Manong Ted, kung pwede ko lang idagdag. Hindi sana tayo nagkakagulo dito kung halimbawang malinaw yung tinatawag nating relation ng pagbigay ng confidential funds doon sa sinasabi nating, di ba, itong confidential funds ay ibinibigay sa civilian agencies para sa kanilang surveillance activities. But take note, that are intended to support the mandate or operation of the agency. Di ba nung pa natin sinasabi, bakit kailangan ng confidential funds ang Office of the Vice President? Walang malinaw na linya. Yung tinatawag nating surveillance in support of national security. Kung kaya, tama talaga. Hindi natin makita yung connection ng surveillance, yung mga tinatawag na payment of reward. Ay may mga proseso po yan. So, yun po yung kailangan natin tingnan. Yung buong proseso po kung bakit nagkakaroon ng notice of disallowance. Opo. So ito nga po ngayon ang ating pong conundrum, Commissioner, no? So, ang punto ho ay sige, binigyan ng intelligence and binigyan po ng confidential fund, itong tanggapan ni VP Sara, at sabi ho ninyo, iba ho yung usapin ng wala ka lang mga dokumento para doon sa pinaglaanan mo nitong confidential fund. Pero meron din pong usapin na illegal yan kung yan ginamit mo sa hindi naman sumusunod sa mga panuntunan ng dapat mong bayaran. Ito ho bang sinasabi ho kahapon sa hearing na payment of reward medicines,
yan ho ba ma'am, sa inyo pong pananaw, klaro na wala sa panuntunan paano mo mag-disburse ng confidential fund? Ganito po yun eh. Yung pong payment of reward, ang iniisip po natin dyan, kasama po ako dun sa nagsulat ng guidelines. Ano po, panahon po namin yan ni Chair Tan. Parang sa reward, pangita po, pera po yun, di po ba? Pera or ano. Pero yung pong medicine, supplies po yun, ay meron po tayong bukod na requirement kung supplies. Dapat po kung supplies, ang atin pong dapat hanapin dyan ay malinaw na yung pagbili mo ng supplies, i-charge mo sa confidential funds kasi hindi mo siya pwedeng i-charge o bilhin sa ordinary proseso nang hindi malalantad yung surveillance activities, di ba? Ted, halimbawa, nagkasakit yung nagpunta ka dun nagpunta ka dun sa isang lugar para mag-arrange ka ng confidential na surveillance yung pagbili ng supplies malinaw na hindi mo siya ma-charge sa regular operation. Kunyari, halimbawa, nung panahong una na nagkakaskas pa tayo ng mga loads, ito kasi yung pinakang usong-uso. Hindi ka pwedeng bumili ng load, halimbawa na malalaki or something marami na na sa palagay mo ay ma-expose yung operation mo, surveillance mo, yun ang puntos ko. Pero kung gamot, medyo nilalalim-laliman ko yung aking pag-iisip kagabi pa kasi I wanted to be fair as well. Parang hindi ko maisip na yung pagbili ng gamot ay mag-i-endanger ng iyong survey or kumbaga mag-e-expose ng iyong surveillance activities, di ba? Opo. Pati ho yung pagbili mo ng chairs, tables, and Lalo na po go ahead mo. Lalo na po yun. Ang akin pong iniisip, sabi ko nga po, i-define uli natin. Dito po tayo babalik. Yan po ang pinaka-sentro ng pag-issue ng disallowance. Tinitingnan mo, ano yung nature ng fund? Para base o sa nature ng fund, hanapin mo ano ang sinasabi ng guidelines at ano sinasabi ng batas. Sabi po dito, ang nature ng confidential funds ay surveillance activities ng civilian agencies in support of national security in line with the mandate of the agency. Ay kapag po sinabing ganyan, bumili ka ng table, bumili ka ng computer ba yun, Manong? Opo. Chairs, tables, desktop computers, and printers. Opo. Ang tanong ko po dito, halimbawa po, tayo po ay ordinaryong mamamayan, pangarapin nga po natin, paano ho ba ito magiging connected sa ating surveillance activities, lalong-lalo na pag itinumbok po natin, i-connecta natin sa tinatawag nating national security. Medyo parang mahirap pong pangarapin. Opo, ma'am, dito po din sa sinasabi po sa naturang report nga ng COA, pati po yung mga basic requirement para po sa paggasta nito, klaro ho naman vis-a-vis kung inyo po itong nabasa na doon sa ginawa po ninyo na guidelines yon, wala na pong gray area dito na maaaring maging mailusot itong tanggapan na VP. Oo. Ay, sorry po, nakasagot ako ng hindi pa ako nag-recognize. Opo. Madam Chair, you have the floor, Madam Chair. Ay, pinag-aralan ko po ng gusto kagabi. Binalikan ko po yung guidelines. At yun din naman siguro ang mai-assure natin sa taong bayan. Bago tayo maglabas ng guidelines, talagang sinusunog natin ang ating kilay. Nakalagay po diyan. Di ho ba'y kasama po sa requirement niyan ay yung po magsasubmit po ng financial plan. Yung pong kasama sa attachment. Bahagi po doon sa financial plan ay yung tinatawag natin na accomplishment. Di ba naman? Kasi wala ka nang documentation di ba? Di sana man lang ay meron kang kahit na kaunting na paliwanag na ito ang aming plano, ito yung pinagamitan namin at ito yung na-accomplish. Kaya basically pagdating lalong-lalo na po dun sa reward, pag sinabi po nga nagbigay ako ng reward, within the context of surveillance and within the context of the nature of the fund, ang ibig sabihin po nito ay kailangan malaman natin bakit natin binibigyan ng reward. Ay gawa ho ng po ito Ang kaalaman ko po, dyan po sa reward na yan karamihan sa ating pong linggo, mga buwis buhay na trabaho, di po ba? So dapat ay malinaw na maitali yung tinatawag nating accomplishment. Kaya base po dun sa ginawa ng ating audit team ay napakalinaw ho. Kung kayo ay nagbigay ng reward, nasaan yung accomplishment at nasaan yung patunay na ang reward na ito
yung information na nakuha ng gobyerno ay kumbagay nagamit. And then ibabalik mo ulit doon sa mandato. Nagamit sa isang mahalagang pagkilos or activity ng nasabing tanggapan in relation to national security. Di ho ba? Hindi na nga ho natin hinihingi yung kanino mo binigay. Kasi ho, sabi natin, maraming usapin yan. Public funds dapat, di ba? Kanino mo binigay, paano mo binigay. Pero sabi nga natin, teka, kaya nga natin ginawang confidential funds eh. Baka merong maselan or sensitibong gawain o tungkulin makakaapekto sa national security. So sabi natin, hindi na yan, wag na nating alamin kung kanino nabigay, paano, wag na yon. Pero at least, malaman naman ng auditor, ito bang information na ito ay nagamit sa tinatawag nating na upang maisakatuparan ang isang activity na nakapaloob at pinunduhan ng confidential funds. Ma'am, Commissioner, yung pong yung bilis po ng disbursement dito, hango po sa accomplishment report nila, no, one page ito, utilization of confidential and intelligence fund, no. Amount for the period of December 21 to 31, 2022, 125 million. Ito po yung 11 days eh. Purchase of information, 14 million. Payment of reward, 10 million. Rental of other incidental expenses, 16 million. Kasama po daw yung safe house. And purchase of supplies, 35 million. Provision of medical food aid, 40 million. Payment of incentives or traveling relative to the confidential operations, 10 million. Ito ho bang ganito kabilis at ganito po kalalaki na amount? Is there anything irregular? Or dito ho ba may presumption na of regularity or irregularity? Ay, salamat Manong Ted. Ito nga po yung tinatawag nating red flags. Ano po? Ang ibig sabihin po ng red flags parang may pangitain. Wala pa tayong sinasabi. Kaya lang in the absence of the documents, medyo talaga kailangan na mag-issue ng disallowance. Bakit po? I-assume po natin tayo kunyari mga ordinaryong citizen. At sabihin natin halimbawang may dokumento, halimbawang may sinubmit, ganyan. Hindi ho ba pagpapangarapin natin, kung ikaw ay may surveillance, syempre it will take some number of days. Tama ba ako, Manong Ted? Opo. Siguro Opo. Kung aking susundan ng aking ex-boyfriend na ngayon ay aking asawa, medyo mga 1 buwan, 2 buwan, tama po ba yun? Bago ka makarating sa information na pwede mong bayaran. Tama po ba? And then, kung kasama po dun yung rental of safe houses, di maghahanap ka noon, o kung meron man yung safe house, di naandun naman din po yung number of days na naandun ka sa safe house. In other words, ang isa pong transaction sa gobyerno o ang isang transaction na ginamit sa paggastos ng pera ng bayan, meron tayong tinatawag na audit trail, di ho ba? Parang kahit hindi ka auditor bilang mamamayan, ikaw ay mag-iisip, ay paano ba sa loob ng 11 araw, ikay natapos mo ang iyong surveillance activities. Successful ka, kaya nagbigay ka ng reward. At na-accomplish mo yung iyong mga dapat gawin base doon sa iyong financial plan in number of 11 days. Pero gusto ko pong medyo balansahin kung inyo pong pagpapayagan na kaunting panahon. Ito po kasi ang problema dahil comprehensively released ang confidential funds. At sa punto de vista po ng mga ahensya, mas mabilis, mas maigi kasi nga kapag na-liquidate mo na yan, pwede ko na po ulit humingi nung kasunod. Kasi hanggat hindi ka po nakaka-liquidate, hindi ka po entitled sa kasunod Kaya ang tendency po talaga ay to immediately liquidate. Kaya kung ating iisipin, syempre ang totoo diyan ay talagang hindi naman 11 days yan, mahabang panahon yan. Sa tingin ko lang pero yun nga kung hindi nagtutugma ang iyong claims o yung sinasabi mo base sa statement at yung sinasabi ng dokumento, ay talaga pong kahit siguro dumating sa kahit saan ay medyo mahirap pong tayuan yung kanilang sinasabi, di ho ba? Yun ang kahirapan naggastos tayo ng pera ito ng bayan, merong mga documents na kailangang ibigay. Kaya na sinasabi ng iba, ay confidential funds yan, nirespeto po natin yan, kaya nang gawa tayo ng guidelines. Pero sa huli, pwede buklatin. At ito nga ang nangyari. Nung magkabuklatan, ayan, nakikita natin. Paano ka nag-surveillance, nakakuha ng information, na-achieve mo successfully yung iyong programa, nagbayad ng reward at nagbayad ng rental.
Medyo kung malikot po ang isipan, kahit na nga po hindi, sa kawalan ng mga dokumentong nakasubmit, lalong-lalo na po yung accomplishment, ay talaga pong masasabi nating hindi dahil taga-COA ako, talaga pong valid yung disallowance. Opo. Ma'am, kasi po dito, sabi po, conducted surveillance in 132 areas, no? So, kasi po, ito ba lang yung liquidation nito talaga, ma'am? Ganyan ho sa confidential fund. As in, wala nang mga voucher ito, wala nang mga detalye ito. Ano ho bang hinihingi ng batas, ma'am, ng panuntunan? Meron po yung tinatawag na liquidation report. Ayan, doon po sa liquidation report, ay di ilalagay mo po yung parang mga patunay, ano. In such a way na medyo ano lang tayo, binabalansin natin yung tinatawag nating security and accountability. Yung pre-requirements, yung requisites ng security and accountability, ano po. So sa liquidation report po doon po nagkakatalo. Pati nga po doon sa tinatawag nating financial and work plan, ano ho, tsaka yung report po ng accomplishment report. Na yung accomplishment report naman po, as much as possible, ay hindi mo kailangang i-detalye kung tungkol saan yung etc. Opo. Sasabihin mo lang, paano nagamit yung reward, ganito, ano yung activities at ano yung information na nagamit. Pero yun nga, kung ito naman ay sabihin natin, desensitize na yung information na yun, pwede na rin talagang pag-usapan sa publiko. Okay. Yun din naman. Opo. Sige. Ma'am, ito ho, no? Dito po sa naturang notice of disallowance, the amount of 73,287,000 was disallowed in audit due to the following. Ito po yung ating pinag-usapan nga kanina. Ngayon, may sinasabi po dito, no? The following persons have been determined to be liable for the transaction. Please direct the aforementioned persons liable to settle immediately the said disallowance. Okay? Audit disallowance, etc. 6 months daw po ito. Ano pong ibig sabihin nun? Settle immediately the said disallowance. Ano pong ibig sabihin nun? May proseso po yan eh. Yung notice of disallowance, meron po tayong tinatawag dyan na appeal process. Ito nga po yung tinatawag natin, di ba kanina nabanggit po yung two-time process, yung adjudication. So mag-a-appeal po sila doon sa commission proper. Pagkatapos po, kapag po sinustain ng commission proper yan, diretso po yan sa Supreme Court for certiorari. Yung total appeal ho, number of days, in terms of number of days, from the time na issue po ang notice of disallowance, they have 180 days. Okay. Pag matapos po yung 180 days at wala silang ginawa, edi mag-issue po ang COA ng notice of finality of decision. Ibig sabihin na final na ito for execution. Mag-aano po ng execution. Now, pwede po nilang i-appeal yung decision na yun ng CP. Doon po sa decision ng CP, pinag-aaralan din po sino yung persons liable. Binasa niyo po kanina yung mga persons liable. So pagdating po sa CP, nire-review po yung action ng auditor. Tama ba ito? Nasa katwiran ba? Tama ba yung ginawang basis for the disallowance? Ibig sabihin, meron bang illegal? Ay walang supporting documents. Mukhang tatayo. Now, pagdating po nung decision ng CP, they have 30 days po sa Supreme Court. Now, yung 30 days ay tatakbo, patuloy yung COA decision kahit na nasa Supreme Court na. Yun po yun. Opo. Pero ma'am, sa inyo po ma'am karanasan, kapag nagkaroon na ho dito ng final na mga desisyon sa inyo pong alam, ano po ang mga cure ho dito sa disallowance na ito? Ano ito? Pinasosauli yung pera doon sa mga respondents? Meron ho ba itong kaparusahang kriminal? Paano po? Meron po yan tinatawag natin na restitution or payment. At meron din hong administrative and criminal. As to kailan administrative, kailan criminal, hindi ko pa po masyadong napag-aralan. Hindi po ako abogado, ako magrunong-runungan. Pero posible yung magka-administrative, posible rin pong magkaroon ng criminal. Sa atin lang karanasan, at ito ho siguro yung dapat din nating ang hirap po natin makasingil eh. Pero meron ho yung recourse. Halimbawa ho, pumasok po sila sa ahensya ng gobyerno, ay di yan po ibabawas sa sweldo. O kaya
ay ibabawas sa retirement. Ayan po. Mhm. At tayo po magbabantayan uli. Kasi by the time na mag-file po yan ng halimbawa po ay magre-retire na or aalis na sa serbisyo, kukuha ng kanilang claims or kailangan mabawas ang kung hindi pa final, hindi makukuha. Pero may mga instances na nakakalusot. Alam niyo naman Opo. kumbaga kung may nakalusot sa immigration, sa atin may nakakalusot din. So ma'am, meron po pang pagkakataon din na ang Supreme Court nagsasabi ng walang disallowance na nangyari. Hindi po sinasabing walang disallowance. Pwede yung sabihin na okay, we sustain the disallowance but no refund. Meron nung ganon, no refund. Pero hindi ko po pinapunganahan at hindi ko pinapuenta. Okay. Sila sa aming karanasan, may mga decision po na kung tawagin natin ay parang, sorry ho sa term, ito ay personal po at wala akong parang hindi kagandahan yung desisyon. Sasabihin na we affirm the disallowance. But then, since ito ay in good faith or something, hindi na sila required mag-refund. Opo, sige. Ma'am, sa panghuli pong punto, ako po ma'am, sabi ko nga kanina, maaga pa sa aming programa, na ngayon lang po ako nakakita ng COA report on Intelligence and Confidential Fund galing sa COA, sa akin pong buhay bilang sa mamamahayag. Ngayon, dahil nga daw po sa ito'y Intelligence and Confidential Fund issue, may mga nagsasabi na hindi dapat pinag-uusapan yan. Yan ay dapat itinatago sa publiko kasi nga after all, hindi pa yan final. Kayo po ma'am bilang dati pong miyembro ng komisyon, ano po ang inyong masasabi kung gaano po ito ba'y maaaring pag-usapan sa publiko? Ito ba'y mahalagang pag-usapan sa publiko itong isyong ito? Manong Ted, bago ko sagutin yung ito muna yung ko. Naggawa na ako ng confidential report 1987. Confidential audit report 1987. So meron na po noong 1987. May na-issue na po na confidential audit report. Ito po sa ba Philippine Airport. Ma'am, ito ba yung ito po ba yung umabot doon sa Senate investigation? Ay, hindi po. Iba yun. Hindi po siya. Iba po yan. Now, yung akin pong kasagutan, ito po ang sagot ko dyan. In the interest of accountability, and this is something that I would like really to sa akin po, the issue on the use of confidential funds is becoming a threat to national security. Di ba? And therefore, in the interest of public interest, the report, once cleared by, kasi yan presidente lang ang pwedeng mag-request sa chairman of the Commission on Audit. Wag nating itali ang kamay ng COA. Hindi talaga niya yan marirelease. Pero, the President may request a copy of the confidential fund. And on the discretion of the President, as I have said, in the interest of the public, and with the context that the use of the confidential and intelligence fund is becoming a threat to national security, I think there is nothing that should prevent him from discussing the audit report. Pero maghahaluan po ng politika Siguro for the meantime, ang sa akin, pag-usapan na lang natin sa mga forum na ganito at mas makakasali pa po ang taong bayan. Salamat Manong Ted. Malaking bagay yung programa. Opo. Ito kasi ma'am ay nailabas din dahil doon sa subpoena duces tecum ng Kamara. Kaya naobliga rin po ang COA magbigay sa kanila ng kopya at Kamara, mga miyembro nila ang naglantad sa publiko nito. Tama din naman po yun. Ang inano ko lang ay yung puntos na sabi kasi nila national security kaya hindi dapat. Sa akin baliktad I will use the same argument. It is becoming a threat to national security. Kung yung Confi at Intel funds mo, inaagaw mo doon sa mga ahensya na dapat gumagamit dito at hindi nagagamit ng tama. Hindi ba threat na yan sa national security? Ay, ang dami nating dapat maggamitan. Ang laki ng security problem natin sa ating global di ba? So, yun lang po sa akin. Ang gusto ko lang humbalansin, syempre, doon po sa Kongreso, maganda ho yung ipinapakita. Ang akin lang hong gustong pagtawag, syempre hindi naman ho pwedeng sabihin na i-defer natin ang budget ng COA. Konting respeto rin naman po. Constitutional Commission po yan. Pero saludo rin ho ako sa pagsabpina ng mga dapat malaman ng taong bayan. Opo. And again, para po mas madiin ito, sabi ho dito, pakiliwanag lang daw ho, Ma'am Commissioner, bakit po threat to national security ito pong Intelligence at Confidential Fund? Kasi po itong pundong ito na hindi naman natin sasabihing malaking-malaki pag-uusapan ay yung ating national security needs. Pero malaki in terms of the portion of the budget.
ay dapat gamitin sa ating mga security ano. Kung naaagaw yung paggamit sa mga tamang ahensya at walang katiyakan na ito'y nagagamit ng totoo sa usaping pang national security, then it becomes a threat to national security. At kung ang confidential o intelligence fund po ay hindi nagamit, kaya nalusutan sila ni Alice Guo. Exactly po, yun po ang sinasabi ko, di ba? So, parang ang puntos ko, kung sasabihin nyo na, ay, for national security, wag nating ilabas yung report. Buti wala na ako sa COA. Kasi ako, labas kung labas. Pero, Opo. ang ano ko alam mo, nasa proseso. Yun naman Opo. po, hindi ko natin Opo. pwedeng ilabas sa proseso. Kaya binanggit ko po yung process. The Opo. President may request for a copy of the confidential funds and Opo. it can be discussed. Okay, Yun sige yung- po. Okay, so as always, Ma'am Professor, salamat po na marami at sa uulitin po, kami po'y muli natuto po dito po sa ating ugnayan na ito. Salamat po, Ma'am. Ay, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Pagbati lamang po sa mga kasamahan sa FINMA Ed Laguna. Magandang umaga, Manong Ted, at magandang umaga, DJ Chacha, sa inyong mga tagapakinig at tagasunod. Salamat ng marami po. Salamat po na marami si former COA Commissioner Heidi Mendoza. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.